Good evening, everyone. Now I will present how to use Google Scholar. First, what is Google Scholar? Google Scholar is a free academic research engine created by Google. It helps students, researchers, and professionals find scholarly resources link. Makikita po natin dito yung journal article, book and book chapter, thesis and this dissertation, conference paper, academic report, university or government research. Kaya kung ang research mo ay tungkol sa mga magsasaka, agrikultura o subsidy, mas makakahanap ka ng mga reliable na info dito. Step 1. Open Google Scholar. How to access it. Open your internet browser. Una, pumunta ka lang sa Google Scholar, Scholar Google.com. Gamitin ang browser mo at like Chrome, Firefox, and Safari. Ito ang homepage kung saan ay pwede mag-type ng importante dito kasi kung saan ang pwedeng mag-type ng mga importanteng research process. And step 2, think of the right keywords. Example, based on our title, farmer sources, development, subsidy distribution in agriculture, government support of the farmer, agriculture subsidy and rural development. Kung hindi ka makahanap ng tamang article kung mali ang keywords mo, kaya kailangan mag-ayos ng specific ng mga terms na gamit mo. And then, iwasan ang sobrang haba ng phrase, focus sa main concept. Next. Review the research result. Kapag nag-research ka, makikita mo ang listahan ng mga scholarly articles. Bawat isa may details tulad ng title ng articles. Ito ay applicable na kadalasan diretso sa article. Tulad ng authors, kung sino ang nagsulat, year of publication, journal resources, saan ito naitala, and then PDF, HTML kung full text na pwedeng i-download. Cite by X number of times it was cited.
Step, step 4. How filter to narrow your research. Um, sa kaliwang bahagi ng page, may filter kang makikita. And then, kung gusto mong makuha yung latest na update na research, i-click mo lang ang since 2021 para sa republication. And then, mag-set ka ng custom year range tulad ng 2019, 2024. Bakit ito mahalaga? Kasi ang mga topic tulad ng agriculture, magbabago ang policies at practice. Kailangan mong maging updated. Step 5. Click on article to read abstract of all text. And click mo lang yung article para mabuksan mo yung available. I-click mo lang yung PDF or HTML link on the right side to download the full text. Ano ba ang abstract? Ito ay maikling buod ng buong study. Makakatulong ito malaman kung bagay ba ang article na sa topic mo o hindi. Then, tips, huwag sayangin ang oras sa articles hindi tugma sa mga research mo. Abstract pa lang, alam mo na. Next. Step 6. Use the cite button to generate citation. Sa bawat article, may nakikita kang quotation marks cite. Kapag i-click mo lang ito, lalabas na yung mga ready-made to citation format like TPA and MLA Chicago. Step 7. Save or organize your resources. Kung mag-login ka sa Google account mo, pwede mong i-click yung star icon para ma-save mo yung article. To library, you can access save items anytime to click my library. And then, at the top, generate picture of this with ion my citation title. So, ngayon, based on my experience about using Google Scholar of my research about development of farmer resources and subsidy distribution, I realized how important it is to use a tool that give access to credible, updated, and well-researched resources. And doon una, nahirapan din ako kasi hindi ko alam kung anong keywords na dapat gamitin. Pero habang tumatagal, matutunan ko na ang tamang pag-research gamit ng keywords. And susi para makita ang tamang article. Isa pa,
nakakatulong sa akin yung site. Hmm? Hmm? Dati inaabot ako ng matagal sa paggawa ng biography o reference list. Pero dahil kay Google Scholar, isang click lang, may EPA, MLA, Chicago citation na ako agad. Malaking tulong ito para hindi ka ma-stress sa formatting. Natutunan ko rin na hindi lahat ng article ay kailangan basahin ng buo. Ang abstract pala ay sobrang useful. Doon ko kaagad nalalaman kung relevant ba ang isang study sa topic ko. Dahil doon, dahil doon, mas natutunan kong i-manage ang oras ko sa pagbabasa at pagpili ng resources. Isa pa, sa pinaka-practical na figure para sa akin ay my library. Gamitin ang star icon na masave yung lahat ng article na sa tingin ko ay nakakatulong kaya hindi ko kailangan ulit hanapin sila. Very convenient lalo na kung sabay-sabay ginagawa mo yung task. Thank you. So, wala po. Wala na po kami tanong. Yun lang po. So, thank you, sir, and good night. That's all, sir. Thank you.